Welcome ulit mga kasulit. So may panibago na naman tayong item na i-review dito sa atin sulit o hindi sulit channel. So kung makikita nyo mga kasulit, meron tayo ditong PC. So ito yung aking PC ginagamit para kung nag-i-edit ako ng video, ito yung ginagamit ko. Pero hindi naman ako palagi dito nag-i-edit kasi doon ako nag-i-edit sa aking all-in-one PC. So ito yung backup kung meron akong malaki o mahabang video na ginagawa. So ito dito ko ginagawa yung dito ko ini-edit yung video sa PC na to. So ginawa ko na ito ng video kasi ito yung meron akong unang ni-review yung computer case. So finiture ko siya ito doon. Pero ito ngayon hindi na masyadong nagagamit, plano kong ibenta. So bumili ako ng computer case. So yun yung ating i-review. So pakita ko pala sa inyo ito munang piecing to. So ito pala ay isang Ryzen 3 2200G. Medyo yung second gen, yung pinakaunang second gen ng Ryzen 3. So ito palang na to, piecing to, slim to. Ano ba yan? Tanggal na nga. Yan, slim siya. Then naka water cooler. Yan, naka water cooler. Ito yung water AIO pala. Yan. Yan, ito yung kanyang wedge na nakalabas siya dito. Yan, so dito sa labas. Kasi hindi naman ito magkakasya dito. So yung i-review nating computer case medyo malaki naman. So kasya siya dito. So meron siyang yung una nakatayo naka-side ito, naka-side mount yung video card. Ngayon ginanyan ko lang kasi may nakaproblema ako sa binili kong PCI extender. Medyo hindi maganda yung nabili ko kaya nagloloko. Minsan ayaw gumana yung computer, ayaw mag-boot. So yan, tinanggal ko na lang. Then ngayon meron tong dalawang hard drive sa loob. Kasi ilang bang hard drive nito? Marami. Isa lang ata yung nandito. Tingnan ko nga. Isa lang. So isa lang yung nakalagay. Tapos yung power supply nito, SLPEC, yung maliit na power supply. Yeah. Kaya yata nabili ko to lang mura. I think nabili to ko ng 600 pesos. Yun na to. Pero maganda na rin to kasi meron siyang 3.0 na USB header sa labas. So eto medyo piniki lang. So ngayon yung ating gagawin ay bubuksan yung nasa box. Ito yung gagamitin natin. Tsaka ito ilipat natin yung mga components papunta dito. So buksan natin yung box para makita natin kung ano yung laman, kung hindi nabasag ba yung ating biniling computer case. So okay, ito siya. Medyo nga siyang malaki. So may nakalagay naman ng mga fragiles at nandito yung in-order ko. So ito yung order number para kita. Yan. So ngayon, buksan natin. So wala siyang mga tawag nun marking kasi I think wholesaler yata yung nagbenta sa akin. So wala mga marking ng box. So ngayon buksan natin.
Ay, meron na ngang damage oh. Hindi maganda. May damage oh. Naputol yung isang plastic na fit niya. Well, sige, ayusin na lang natin yan. I-ever na lang natin. Naputol yung kanyang fit. So, ito yung case. So, isang mini ATX. Ay, hindi pala mini. Kasya dito yung micro ATX na case. So, ito siya. So, yan. Wala na kasi nasira yung isang plastic niya. Pero okay na rin. Glass din. So, meron siya ditong kasamang dust mesh na magnetic. So, tutok natin para mapakita ko sa inyo. So, yan. Dust mesh siya. Medyo ito, malapad lang siya. Maganda rin to. I think price nito ay nabili kong 1,000 pesos. So, maganda ting to. So, tingnan natin dito sa likod. Kasi ito yung sa likod kung maganda ba yung kanyang para sa cable management. So, ano ba to? Subuksan natin. So, yan. Medyo, makapal din. Yan oh. Kasi yung iba, meron kasing mga case na medyo manipis, wala itong spacing. Kaya mahirap minsan ilagay yung mga wire ng power supply. So, ito siya. So, nandito sa baba yung power supply. So, modern type na siya kasi yung mga ibang computer case nasa ibabaw pa yung power supply. Yun yung lumang design. So, ngayon, nandito na siya sa baba at saka covered siya. Yan o, covered siya. Tsaka mga vent hole dun. So, eto, may dito yung kanyang power button, reset. Medyo clicky lang. Tsaka meron siyang headphone, microphone, dalawang USB type 2, tsaka USB type 3. Yan, USB 3.0 pala, sorry. Then, dito sa baba, yan yung power supply, nalagyan ng power supply niya. Then, buksan natin. Dito, so, tempered glass daw. Okay, tempered glass. So, itabi natin para hindi mahulog at sigad hindi mabasag. Then, ito may mga kasama siyang tawag ito, screw mount. Nandito lang, nakaipit lang siya dito. Then, meron din mga hole ay dito, vent hole para sa fan. So, nandito, may dalawa. 140 mm ata to, di ko alam. Then, dito, yung nalagyan ng upper fan. So, I think kasya ata dito. Hindi ko lang alam kung meron siyang space. I think wala ata yung space dito para sa water cool kung ilagay na yung motherboard. So, mati-check pa naman natin kasi napakakapal nun, no? Napakakapal. Ayan. Makapal kasi ito eh. Ayan. Makapal kasi ito eh. At yung mga more than 2 inches yung kapal. Kung ilalagay natin, hindi ko lang alam kung magkakasya dun. Okay. Now, ngayon, sige, check pa natin. So, ganun, wala naman siyang masyadong ibang distinguish. Medyo magaan lang siya. I think, yung mga 1 kilo lang ata. And, yan, okay na rin to. Medyo kung i-compare natin yung laki ito dito, yan. Parang okay naman So, yun lang yung problema natin ngayon kasi nabali. So, hindi siya maganda, dapat i-repair ko pa. Hindi maganda kasi yung manipis yung plastic. Brittle. Ito nga, may damage nga dito. So, ngayon, lilipat natin dito. Meron ako dito ang power supply na para sa ATX power supply. So, meron ako dito 500 watts.
May 80 plus. So ito lang ilabit ko kasi malit kasi yung power supply nito eh. So ilipat natin dito. So disassemble muna natin ito bago natin ilipat dito. So ngayon umpisahan natin. Ngayon, ayan, pwede na natin ngayon. Wala naman to eh. May hard drive na lang yung natira. Dalawa pa lang hard drive nandito. So, diretso na lang natin ikabit.
So guys, yan na yung case. Medyo mamaya ko na i-fully review kasi meron kasi doon nag-hammer jack. So yan, medyo hindi nga siya. Ito na yung case. Medyo nagka-problema lang tayo sa paglagay ng tawag nun yung fan ng isa sa fan sa isang sa AIO kasi tumatama yung memory card kasi medyo mataas kasi yung memory card dito. RGB kasi yan yan RGB kasi yan, kaya mataas, kaya tumatama. So tinanggal ko lang muna, hindi ko lang muna kinabit yung isang pan. At least okay na siya. So yan, so mamaya ko na lang i-fully review kasi mag-hammer jack pa yun dito sa may gilid, o di kaya okay na to. So yan yung ating computer case. Medyo i-repair ko pa lang yung paa niya kasi talagang nasira. So napakaganda, salaming naman yun sa dito. So kung makikita nyo, kung tawag nun, hindi kayo sanay gumawa ng tawag nun nung pag-ayos ng mga wire, pwede siyang itakin dun. Ang problema lang dito sa nakita ko is isa lang yung lalagyan ng hard drive. Kung itutumba natin, so tumba natin dito, yan. So yun yung case. Ito lang yung lalagyan ng hard drive. So kung nilagay mo yung hard drive, yan yung isa, isa lang yung malalagay mo dito. Wala siyang additional. Pwede mong ilagay na lang dito sa loob sa compartment ng mga wire, pero hindi na siya naka screw kasi kapag nilagay katulad dito, isang hard drive nilagay ko, naka screw na siya dito, dalawa. So hindi na siya magagamit yung ibang mga hole dito. So meron naman siya ditong para sa SSD yung yung 2.5 inch na hard drive, kasya naman siya dito. So yun lang, miso isa lang kasi yan lang yung kanyang mount. Wala naman siyang mount dun sa may dito, yan, wala naman siyang mount dyan, kung makikita nyo, yung mounting lang niya apat para sa fan, dito wala. So yun lang. Then sa video card okay naman siya, yan. Yun lang yung sa tawag ito sa water cooler AIO, kasi yung mas makapal kasi itong fan na to, saka makapal yung AIO cooler, kaya tumatama sa tawag nito sa RAM. So yan lang yung problema natin. So tanggalin ko muna to para mapakita ko sa inyo talaga. So yan yan, tumatama siya kasi medyo malaki. Kung ilalagay natin yung fan, yan, tumama na siya yan dun. Pero gagana to kung meron kayong maliit na yung low profile na RAM, kasi itong RAM na to high profile kasi itong RAM na to mataas kasing RAM na to yan, mataas kasi itong RAM na to, double type nga RAM. Kung meron kang maliit, kasya yan. Ito dito, hindi yan kakasya dito. So okay, pwede yung case na to, maganda kung meron kang AIO kasi kasya naman siya dito. Medyo dapat lang yung RAM nyo ay hindi masyadong mataas. Sa mga cable naman, pwede mong matago yung mga cable. Then meron naman siyang space talaga. So yun lang dito sa akin kasi mas mataas kasi yung aking RAM, kaya ganyan. At sa hard drive pala, yun, ganun din, isa lang. Isa lang yung malalagay mo. Sa akin naman kasi naka SSD ako na M.2. At dito naman sa likod, eto na mga kasulit. So natapos na nating i-assemble yung computer mga kasulit. So ngayon iniba ko lang yung configuration kanina. Kasi kanina pinutol ko yung video kasi medyo maingay. Mayroon kasi nagja-jackhammer dito sa amin. So kaya ngayon eto na siya ngayon.
iniba ko lang yung configuration, hindi ko na lang nilagay yung kanina, nilagay natin yung tawag to AIO water cooler. So ito, tinanggal ko kasi hindi ko naman isasama ito sa pagbenta ng computer na to. So yan, so kasya siya, meron siya ganito. Kung meron kang to radiator fan na AIO, kasya siya dito sa case na to. So good. Meron lang nagka-problema kasi medyo malaki kasi itong air cooler na AIO na to. Tumatama yung RAM dito. Depende lang kasi yung RAM na ginagamit ko doon medyo mataas, hindi low profile. Pero kung meron kang low profile na RAM, I think kakasya naman kahit ilagay ito. So ample naman yung itong case na to kasi malapad naman siya, kaya kasya dito yung malalaking radiator. So yun yung ginamit natin, di ba? So ngayon nasa yung ginamit ko na lang na cooler, yung AMD nang na default na heatsink. So ito pala, kanina hinahanap ko yung paglagay ng hard drive. Kala ko isa lang, pwede lang i-swap ng 2.5 or 3.5 mm inches na HDD. Ngayon pala, meron pala akong nakita, meron pala isang slot pa na isa para sa SSD or 2.5 inch na hard drive. So nandito siya sa likod. So yan, nandito, ito. Meron siya ditong parang dalawang hook na pwedeng gamitin para sa 2.5 inch na SSD. So meron ako ditong hard drive na 2.5 inch na HSD hard drive. So ito lang yung paglagay. Meron dalawang butas dito sa may gilid, di ba? Yan dito, pang screw. Ito yung gagamitin natin para pang hook dito. Sinaganyan lang yan. Yan, tapos saka yan. So meron ditong butas para screw mo para hindi na siya matanggal. So yan, pwede na maglagay ka dito ng wire. So about dito sa compartment niya, dito sa likod, napakalaki naman at hindi masyadong tatama doon sa at hindi magiging masikip. So kung makita nyo dito sa aking configuration, tingnan mo, yan oh. Parang meron siyang ating 1 inches na ample space para magkasya yung mga cable. So meron naman siya dito kung pwede nyo ilagay. So okay naman. Meron naman siya ditong gap para sa tawag ito sa anumang wire na gagamitin mo, or kung lalagyan mo ng video card na merong external power, so meron siya ditong pag dadaanan ng wire. At about dito pala sa front glass na to, nalaman ko na pwede pala itong tanggalin. So yan, meron siyang dalawang screw dito. So dito meron isang screw at meron naman isang screw dito. So ito lang, tatanggalin nyo lang yung dalawang screw. So ngayon meron na lang isang screw dito, tanggalin natin. So yan, tanggalan natin. Tapos slide lang to papunta dito. So yan, slide lang yan. Yan, tanggal na. So mas maganda kung meron sila lang binibentang ibang accessories dito, kung merong screen mesh, kung gusto mo, o di kaya kung may nabasag ito, pwede mo itong palitan. Kasi yan o, no, meron siya dito nakadikit na yan. Ito, meron silang nakadikit lang hanggang dito. Mas maganda kung meron silang extra binibenta nito na parang screen lang, kung merong mga butas-butas na katulad dito, para sa pag-mount ng, kung gusto mo mag-mount ng fan. So yun lang. So pagbalik, ganoon na rin din. Slide mo lang siya. Ganyan. Saka pwede mo ng screw. So screw lang muna natin yung isa. So yan. So kasya itong palang case na to, kasya yung malalaking CPU cooler. Kung meron kang mas mataas na CPU cooler, pwede siya dito. Kasi talagang napakakapal naman niya. So yan. Sa GPU, hindi ko lang alam kung ano yung kakasya dito. Hindi ko lang alam. So standing GPU yung naka-side, hindi yata wala siya dito lalagyan. So yan lang. So ito yung yan sa likod. So yan. Okay naman. So meron siya ditong lagyan na bulb. So yung maximum fan niya, configuration nitong
case na to, 5. Meron siya dito sa baba at 2 sa taas kung wala naman kayong AIO cooler. So pwede yun dito sa taas, 2, tsaka dito sa isa. Isa lang niya malalagay dito sa isa. Dito kasi medyo pwede naman lang i-adjust kung gusto mong itaas or baba. So dyan, I think 140mm ata dito or hindi ko lang alam. Dito kasi alam yung mga sukat. So yan yung ating review. So maganda siya at mura. Nabili ko lang to ng 1,000 pesos sa Shopee. So ilalagay ko na lang yung link sa baba kung anong tindahan yung mabibili nito. I think hindi ko lang kung baka last na tong stock na to. Pero ilalagay ko na rin yung ibang link para makita nyo kung saan kayo makabili ng ganito. Napakaganda, maliit lang, hindi masyadong mataas. Tsaka tempered glass na siya. So yan, nagumpisa na sila. So yan mga kasulit. So you can like, share and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!